What's up, Pinas? Magandang gabi po sa inyo. Kanalulungkot lang po namin ngayong gabi na nakita nyo naman, kulang ho kami dito. Dadalawa lang po kami. Di nga lang ho namin kasama namin. Nilagay namin tong mga gamit niya para isang memorya lang po na hindi na namin siya makakasama po. Dahil busy ho siya sa trabaho. Yan po nangyayari pag hindi nakaka-attend ng vlog. Absinero! Parang nawala na sa... Po! Ano nangyari sa'yo po? Oh my God. Yan po nangyayari pag hindi nakakapunta. Yan, mapagtitripan ho talaga ng todo. Pero okay naman po si Loco 8. Engage lang ho siya ngayon. May trabaho po. Busy. Kasi to tell you frankly po, may mga day job din naman po kami. So ito yung parang sabihin na natin na for fun namin and side trips din namin ito sa pagbablog. So yun po. Na-enjoy lang namin siya. Na-enjoy yun. Pero to start na rin kasi ganito. Pare, story time tayo ngayon. Yan, makinig kayo guys. Story time. Story time to para sa mga girls. Okay. Dude, parang nabasa ko siya. This is a base for base talaga siya in true story talaga siya. Okay. Sa mga investigation ng mga police. Which is ang story is it's about a girl na sikat na vlogger at influencer. Wow. Pangalan na lang natin siyang sabihin natin si Monica. Okay? Monica. Yeah, Monica is a famous, aka Monica ang sasabihin natin. Monica is a famous blogger influencer. So, talagang ang daming nanonood sa kanya, talagang hinahangaan siya ng mga tao kasi galing ng basta yung atake niya, yung charm niya, talagang atake. Within one day, merong kumontak sa kanya. And then? Isang hotel. Kilalang hotel to. Somewhere Miami. Miami? Yeah, sa ibang bansa, sa Miami, isang hotel, in-invite siya. Ang ex-deal is ganito. Sagot namin ng accommodation mo, food, everything, business class. Wow. Na first class. Hindi lang business class, first class flight. Basta may isama ka lang na isang babae rin. Tapos yun nga, i-influence mo yung lugar namin, iba-vlog mo. So, ang dating promotion, parang promotion and everything. Basta kami, wala kang iintindihin, wala kang poproblemahin, sagot namin lahat. Okay. So, yun. Natuwa siya. Overwhelmed. Siyempre, kasi ang usapan pa dun, parang babayaran pa ata siya. Wow. Something like that. Sige, payag ako. Ex-deal, ganyan-ganyan. Hanap siya ng makakasama niya. Walang girlfriend na gusto sumama. Lahat busy, lahat may ginagawa. So, naisip niya, yung guy friend ko na lang. Lalaki ang sinama niya. Sabi, siguro, hindi naman problema doon sa hotel kung ganun nga mangyayari. So, yun na nga, na-receive niya yung tawag dito, yung ticket nila. Lipad na sila. Ngayon, pagdating nila sa airport, naglalakad sila. May nakita siya, yung pangalan niya, yung logo ng welcome ganyan, welcome Monica. Tapos yung logo ng hotel. Tapos pag gano'n niya, hi, I'm Monica. Sabi niya gano'n, ako si Monica. Tapos yung lalaki, sabi niya, hi, welcome to Florida, ganyan. Tapos ngayon, asan yung kasama mong babae? Yung Tapos, paano yun, lalaki yung kasama niya? Yun nga, eto na. Sinabi niya, ay, sorry kasi walang kaibigan ko babae yung gustong sumama. So, kung okay lang sa inyo, sinama ko yung kaibigan kong lalaki, best friend kong lalaki. Yung lalaki na patitig lang, kapasama ng tingin. Tapos yung lalaki tinignan ng head to foot. Tapos sabi niya gano'n, asan yung babae? Hindi nga, kasi nga yung guy friend ko kasama ko. Okay. Tapos sabi niya, sige, sunod na lang kayo sa akin. Gano'n. Parang nag-iba-ibigla yung mood ng lalaki. From being welcome, nag-iba yung mood. Tapos paglabas nila, ayun na, magarang sasakyan. Sabi niya, Escalade. Yung sinakyan nila, Escalade. Sakay na sila. Pag sakay nila, merong chaperone yung driver. Tapos ngayon, pag sakay nilang ganun,
nagtatalo ngayon yung driver tsaka yung chaperone. Ang pag-uusap nila ibang dialect eh. Okay, oo. Oo, saan ganyan. Sabi nung driver, "Where's your girlfriend?" Yung gano'n, kaibigan mong babae, asan? Sabi niya, "Di ba nga sinabi ko nga sa inyo, hindi wala kang gusto lang sumasama, ganyan. Yung friend ko na lalaking ganyan, di ba? Nagkalinawan na tayo eh." So, ibig sabihin, nung pagdating niya pa lang doon, hindi niya agad napansin na parang may masamang balak sa kanya yung... May kakaiba, wala pa. Oo, eto na. Ngayon yung nagtatalo yung dalawa, yung driver, yung nagwe-welcome tsaka yung chaperone. Ang sabi ng driver, "Asan ulit?" Yun. Tapos yung sumasabi, sabi ko nga, di ba, wala nga. Okay, sige. Tapos gumilid yung driver. Parang nagalit. Ang ginawa, bumaba. Binuksan yung likod. Binalibag yung gamit nila. Tapos binuksan yung pintuan nila, "Bumaba na nga lang kayo." Wala silang nagawa, nagulat sila. So baba sila. Tapos pagsakay ng lalaki, arurot na, alis na. Wow, so sabi niya, "Anong problema? Delikado. Parang bustos tong yung nag-accommodate sa amin." So ang ginawa niya, hinanap niya yung hotel. So nag-grab na lang sila. So pagdating nila, Grab or Uber, something like that. Pagdating nila sa hotel, nagtataka siya. Yung logo, parang may difference. Doon sa nakita niya, tsaka yung hotel. Pagpunta niya doon, tinanong niya, reservation sa ganyan, bla bla bla. Or, tapos hinahanap niya yung manager. Humarap yung manager ngayon. Sinabi niya yung nangyari. Na, yun nga, may nag-message sa kanya, ganyan-ganyan. Basta i-accommodate, ganyan, libre. Kasi meron naman kaming ticket, kaya kami nakarating dito, and everything. Ngayon, sabi ng manager ng hotel, nagtataka siya, "Wala ko kayong makakausap kundi ako. Kasi ako lang ang nag-aasikaso ng mga ganyan through social media and everything. Wala ko kaming mini-message na name nyo, under your name, ganyan." And yung logo na sinasabi nyo, bago na yung logo namin. Ibig sabihin, nag-rebranding sila yung hotel. Ibig sabihin, ang may-ari dati, binenta na sa bagong management. Okay. So, iba na lahat. Kaya dun na nagtaka yung mga babae. Pucha, there's something wrong. May problema. Ngayon sabi ng guy friend niya, siguro the best na lang tawagin natin yung police about this matter, lalo na yung nangyari sa'yo. Siyempre. So, tumawag sila, tapos sabi ng police, ganyan ba yung nangyari sa inyo? O sige, hintayin niyo, may pupuntang detective. Okay. So, yun nga, naghihintay sila doon sa labas ng hotel, may mga upuan naman doon. So, dumating na yung detective. Okay. Ngayon, sa babae kasi parang hindi naman big deal. Pero sabi ng lalaki, okay na yan para at least walang nangyaring masama. Kasi walang naman mangyaring masama, kaya no big deal na. Ngayon, sabi ng detective, hindi, wag. Pupunta kami dyan. Okay. So, pagdating ngayon ng detective doon, yun, in-explain sa kanila lahat. Ano nangyari, tinanong, ganyan-ganyan. So, sumagot naman sila na ganito po, ganyan. Sabi niya, "Sorry to tell you," sabi niya, "na scam po kayo." Ouch. Scam through munti ka na ho kayo human trafficking. Human trafficking. Sabi niya, kung nagkataon sigurong babae ho yung kasama nyo, na kidnap na ho kaya. Kasi doon pala sa lugar na yun, uso pala yung human trafficking. Okay. Usual, alam mo naman pag human trafficking, ginagawa kang sex slave. Yun. Diba? Ginagawa kang drug addict, tapos yun, magiging sex slave sa kanila. Kaya dun yung babae naging aware ngayon, nagulat siya. Pero kung tutuusin, sobrang laking issue nito. Kasi issue. Pwedeng mangyari to sa lahat ng babae. Actually, ang sinasabi ko sa inyo, miski hindi kayo influencer, pwedeng mangyari kahit kaninong babae. Kasi ang pagiging human traffic is hindi lang naman sa ibang bansa, miski dito sa Pilipinas nangyayari. International ang human trafficking. So kahit saang parte ng bansa meron yan. Mismo nga yung sasabi nila dito sa Pilipinas, di ba? Gusto naman trabaho, ganyan. Wala ang iintindihin, ganyan. Dadaling ka sa gantong lugar, ganto, hindi mo alam. Yun, doon ka na, gagawin ka ng sex slave or gagawin kang di natin alam kung ano. Yung iba, pag hindi sumusunod, ginugol pa yun. Binubugbog. Yung iba, ginugutom. Recently nga, di ba, yung dito sa nabalita, yung sa may papuntang Cavite, yung call center. Yes, yung mga scammer. Pag hindi sila ng scam or nakakota ng binubugbog sila, tapos hindi sila pinapalabas ng building, di ba? Yun ang mahirap doon. Kaya, a reminder to all the girls na be very vigilant.
always double check. Lalo sa mga nag-i-start man mag-vlog or mga gustong aspiring vlogger, top racing vlogger na natin, talagang double ingat tayo. Kung may mag-invite naman sa inyo, there's nothing na mag-double check kayo. Yes, sir. Tawag kayo, research nyo yung hotel kung talagang legit ba yan o ano. Alamin nyo lahat ng detalye bago kayo umuo sa mga ganyan deals. Kasi mahirap na ang panahon natin ngayon, di mo pa rin masasabi, di ba, na may mga ganyang bagay na nangyayari. Sabihin na natin, hindi pa rin nauubos ang masasama dito sa mundong ibabaw. Actually, dumadami pa rin talaga. Nag-iiba-iba na nga yung estilo nila na ginagawa na para makapag-scam ng mga tao Nag-i-evolve din sila. Strategy nila, pinapalitan lang nila ng ibang style nila na ganito naman gagawin nating atake. Kaya dapat lagi tayong aware. Kaya mga ladies natin dyan, be very careful, be very vigilant. Walang masama na if ever na magsabi kayo sa mga kamag-anak nyo, sa mga nanay-tatay nyo, and always double check if may mga ganyang klaseng tawag dito, offer na dadating sa inyo. Diba? Parang parating walang masama, nakakatuwa yung ganon, yung mga XD na lang, pero always double check. Double check tayo palagi. Tapos every time na may mga ganyang mangyayari sa inyo, magsabi lang kayo sa mga kakilala nyo. Huwag niyong suluhin. Huwag kayong sobrang ma-excite na iniisip nyo na iso-surprise ko sila, ganyan. Kasi mahirap dun. Mahirap, Pag excited ka talaga. Ganun Minsan nakakalimutan mo lahat So, yun. Magsabi kayo sa parents nyo o kung sino man ka-close nyo na at least ano man mangyari kung nasan kayo, may maghahanap sa inyo. Ganon. So, yun lang naman yung kwento ko. Kaya sa mga ladies natin dyan, be very careful lang po. Ingat-ingat. Lalo na yung magaganda. Yan yung mga tinatarget. Yan ang target nila So, pasensya na ho kayo at kulang kami ngayon. Dalawa lang kami. Nakakalungkot naman po. Iniwanan ho kami nung kasama po namin. Gumanti ka na. Yari ka sa akin. Nakamawi rin ako, guys. Let's go po. So hanggang dito na lang, Pilipinas. Thanks for watching. Peace! Malayo pa, ramdam na ang yanig. 2 pounds, what you see is what you gonna get. 2 pounds, ang dibdib mo ay napubunit. 2 pounds, the name that you never ever gonna forget. 2 pounds, malayo pa, ramdam na ang yanig.